Minsan iniisip ko baka mali ang birth certificate ko. Hindi siguro Pilipinas ang dapat nakasulat sa lugar ng kapanganakan ko, kundi Japan. Oo, baka dati akong Hapon, kaya siguro hanggang ngayon hindi pa rin nila ako maintindihan. Kasi sa totoo lang, sanay na ako sa mga tingin na parang subtitle lang pagkatao ko, nasa baba, maliit, mabilis at hindi nababasa. Hanggang sa matapos na lang ang Excel. Sanay na ako sa mga tanong na, bakit ka ganyan? Bakit hindi ka sumasabay? Anong problema mo? At sa bawat tanong, ang sagot ko ay lagi isang tahimik na tuldok sa dulo ng mahabang pangungusap na hindi ko masabi. Baka kasi, ibang alphabet ang gamit ko. Habang sila ABCD ako, mukhang hirigana at kataka ng iniisip. Habang sila, dire-diretsong linya sa notebook ako. Puro kurba, sulok at duda sa gilid. Puro guhit na parang hindi tama pero totoo naman sa akin. Sila, usapan nila araw-araw, basta, ayos lang, kain na. Ako, ang gusto ko talagang sabihin, may bagyo sa dibdib ko, may lindol sa tuhod ko, may gera sa utak ko, pero syempre, lumalabas sa bibig ko, ayos lang. Kasi sino ba naman ang may oras magbasa ng mahabang nobela kung sanay na sila sa mga caption na 3 salita lang? Minsan naiisip ko, baka mukha akong anime sa paningin nila. Masyadong dramatic, masyadong OA, masyadong ibang mundo. Pero, hindi nila alam, lahat ng eksena sa loob ko ay walang drawing. Totoo ang sugat, totoong luha, totoong katahimikan. Katahimikan, paborito ko yun. Kasi sa katahimikan, wala ng grammar, wala ng maling sagot, puro damdamin na lang na hindi kailangan ng tamang baypay. Kaya siguro, ang lingwahe ko, hindi salita kundi pag-iwas ng tingin, pagbitaw ng buntong hininga, pagpintig ng ugat sa sentido. Kung madalas ang silang manood, naiintindihan na sana nila ako, kahit hindi ako nagsasalita. Pero ayos lang, baka nga dati akong Hapon, sanay sa araw pero madalas gising sa gabi. Sanay ngumiti sa picture pero hindi marunong magpaliwanag kung bakit laging pagod ang mga mata niya. At gaya ng araw sa Land of the Rising Sun, pilit pa rin ako sumisikat kahit ilang beses na akong pinaudubog ng sarili kong dilim. Hindi ako madaling intindihan, oo, kasi hindi ako push notification na lalabas ng malinaw sa screen. Mas mukha akong ancient scroll na kailangan pang himayin, basahin ng dahan-dahan, tanggapin kahit nakakapagod. At kung minsan, habang pinipilit nilang hulaan kung okay ba, naglalakad ako mag-isa, dala ang isang payo. Kahit wala namang ulan. Hindi nila alam, para iyon sa mga bagyong hindi nila nakikita. Yung mga kulog at kidlat na nangyayari sa loob na hindi nila marinig kahit lakasan pa nila ang chismis nila tungkol sa akin. Sila, tawa ng tawa, selfie ng selfie, kwento ng kwento. Ako, tahimik lang sa gilid, tinatandaan ng bawat detalye. Kung paano tumiklop ang mga ngiti nila, kung paano gumalaw ang kamay, kung paano sila humalakhak na parang wala nang bukas. Kasi sa totoo lang, minsan naiingit din ako. Gusto ko rin maging madaling basahin. Gusto ko rin maging 3 to 5 sentence, paragraph lang. Hindi yung parang thesis na walang advisor at walang mag-check kung tama ba ang pagkakabuo ko sa sarili ko. Minsan, tinitingnan ko ang salamin at ini-imagine na ang subtitle ko sa baba. Pasensya na, hindi na pa ang translation, pero sinusubukan. Baka sakaling kung may subtitle lang ako, mas madali akong mahalin. Pero habang wala pa, eto muna ako. Sa pelikulang foreign, walang dub, walang malinaw na script, pero umaasa pa rin na may isa, kahit isa lang. Mananatili sa sanihan hanggang dulo kahit hindi niya lubos maintindihan ang bawat linya. Kasi baka hindi naman talaga problema na nila ako maintindihan. Baka hindi lang talaga ako ginawa para sa mabilisang basa, para sa madalian, para sa scene lang. Baka ako ay talaga isinulat para sa mga taong handang magtanong, maghintay, makinig sa pagitan ng mga salita. Kaya kung hindi mo pa rin ako gets, okay lang. Hindi ito exact, wala kang mag-exact. Pero sana, sakaling may araw na maramdaman mo, ikaw din ay hindi naiintindihan ng iba. Malala mo, tao siguro, dati nga Hapon, tao hirap ikaw anong pero kaya nila. At kahit hindi tayo magkawika, baka doon, sa pagitan ng hininga, magkita rin tayo.
Hindi bilang tanong at sagot kundi bilang dalawang kaluluwang parehong mahirap unawain.